Ayun, may dalawa pa pala siyang blower dito. 16 hours! Good morning mga adik, and today's video ay magre-review na naman tayo ng isang product na tsak na magugustuhan yung mga adik kayo. Siya nga pala guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ni Juan Dilasag, baka boss palambing naman, pakisubscribe na lang, like and share itong video ni Juan Dilasag. Alam nyo guys, ang lakas nyo kay Thunderbox kasi nga last time ay nire-request nyo na review natin yung bagong power station niya na sobrang laki. So eto, sa sobrang lakas din nyo sa kanya, pinagbigyan tayo. So eto guys, si Thunderbox Galaxy 1000 Lite. Marami kasing nagre-reklamo na ang mahal nung 3000 XL at nung 5500 XL. So eto guys yung mid-range. Ayan, so eto guys ay outdoor power supply Thunderbox. And capacity ay 3.2 volt, 628 ampere, equivalent of 2009.6 watt hours. Grabe! 2 kilowatt hours yung kanyang battery. So tingnan natin naman sa loob yung buong unit. And yung kanyang output ay 220 volt, 1000 watts na may surge na hanggang 2000 watts. Okay, so ang bigat nito guys ay 17.5, so mabigat siya. So ang kagandahan lang kasi nito guys ay nakasulit na tayo sa kanyang inverter, nakasulit na tayo sa kanyang battery. Kasi nga sa ibang brand 1,500 pa lang yung kanyang battery, pero umaabot na ng 70,000 ang presyo. Pero dito naka 2,000 watts hour yung kanyang battery, 1,000 watts yung kanyang inverter, pero nasa 20,000 pesos lang. Sulit, halos triple yung presyo niyang binaba. So dito sulit na sulit. So dito sa box, ang kasama niya ay ayan ito yung kanyang charging cable, charging brick, yun tapos yung kanyang manual. So para sa mga interested na bumili nito, unti-unti na nating sabihin, available in Lazada at Shopee. Ang price po niya ay nasa 20,000. Naglalaro yan 21 to 20,000. And available in Lazada at Shopee, nasa description box. Tapos nasa description box din yung link or yung link nila sa Shopee at Lazada, yung kanilang store. Okay, nakaka-excite kasi. Kaya ba natin buhatin ito? Butsakan na lang natin. Mabigat eh. So ito ay pwedeng gamitin outdoor and indoor. Ayan, pwedeng sa labas at loob. Mabigat siya. Ayun So yan siya mga bossing, mga adik. Yan yung kanyang harapan. And ito yung kanyang manual. Then yung isa pang box buksan natin. Okay, so ito yung kanyang charging brick. Ang laki guys Ang laki, lapad. Ayan tapos naka XT60 pala. And yung kanyang charging cord. Ayan. So yan lang ilaman sa loob ng box ng Thunderbox Galaxy 1000 Lite. And ito tingnan na rin natin. Ito ang output, auto volt siya. So pwedeng 100 volt to 240 volt, 50 or 60 Hz. Then ang kanyang output ay 48 volt, 8 amps. Oh my god, ang taas. Grabe. Then meron siyang blower. Ayan. Siguro magkabilaan yung blower niya. Siyempre malaki yung battery nito. Buksan natin. Okay, so eto, takip niya para kung nakabox siya, hindi accidentally may power on. So ayan siya guys, ikutan natin muna. Pasensya na sa mabilis na ikot lang ha. Marami kasi nagsasabi, Juan Dilasag, hindi namin kaya yung Thunderbox 3000 XL tapos yung 5500 XL. So ito siguro guys, saktong-sakto na. Bakit? Kasi nga guys, yung inverter nito malakas na rin, 1000 watts and pure sine wave. Tapos yung kanyang battery naka 2 kilowatt hours na siya. And then, lithium iron phosphate. So ang life cycle niya mas mataas compare sa lithium ion. Kasi nga, tumatagal siya hanggang 3000 cycle. Yung lithium ion, 500 lang. So mas matagal, mas malupit, mas makunat pag LiPo4.
So dito sa taas meron siyang output na pang DC na 5521, 5 volt, 5 ampere, equivalent of 25 watts. So kung may appliances kayo na pwedeng i-drive ng 5 volt, pwede dito. Then meron siyang type A na dalawa na 5 volt, 3 amps, so 15 watts. 15 watts, 15 watts, then 15 watts din lang naman to. Type C. Then meron siyang switch at isang display. Saktong-sakto na yan para makita natin yung kanyang SOC. Pwede ba nating balatan na? Meron pa bang babalatin dito? Ah, meron. Basta bago, meron yan. Yun. Okay, meron siyang switch dito. Subukan na natin. Long press. Ayun. Di ba hindi na makita kasi nasa labas tayo, no? At hindi nag-match yung frame rate. So ayan, 100% yung SOC, yung kanyang input wattage display, then yung kanyang output wattage display. So kasama na dyan pati AC, pati mga USB, then dito sa DC. Okay, subukan na natin sa DC. So dito pag in-on natin siya, kasama ng mag-on ito. Tapos yung DC. Okay, so eto naman sa DC kasi ay step down lang yan. So hindi masyadong kakain ng kuryente yan. Dito hindi naman masyado. Napakalaki naman ang kanyang battery para maramdaman yan. So subukan natin. Yan. Ayun, so nag-on yung isa. Tingnan natin, 12 watts. Subukan natin magdagdag pa ng isa kung magdadagdag. Pero pag hindi na tumaas yan, ibig sabihin 15 watts lang yung dalawa. Pero pag magdadagdag yan, ibig sabihin ay ano siya, 15 watts per slot. Okay. Ayan, naging 20 watts pa. Nag-charge na siya. Yung kanyang trigger, 17 watts. Okay, tumaas. Ayan, 20. Ibig sabihin ay 15 watts per USB-A. Dagdagan pa natin. Eto, charge natin si Jollibee. JBL. Naging, hintayin lang natin. Kikita ba? Ayan, naging 19. Hintayin lang natin. Mababa lang naman si JBL. Hindi siya supported lang kasi na power delivery. Kung 5 volt, sabay magcha-charge naman yung device natin gamit ang 5 volt lang. So, yun. Napapansin nyo siguro guys, iisa lang yung button niya. Walang button para sa USB at DC. Kasi nga dito na lahat guys. Eto, pagpapatay natin, long press natin. Yun, so wala na siyang display. Then pag i-on natin, long press din lang. Ayan. So kasama na pati DC yan dito. Then kung gusto nating i-on yung kanyang AC, isa lang pindot. Ayan, may lumagitik na relay. Tapos kung papatay natin, ganun lang. So nandito na lahat yung kanyang switch. Okay, so subukan natin sa AC. Ayan, so nandoon sa likod yung kanyang mga saksakan. Ayan, para walang kakalat-kalat sa harapan. Mabigat siya. May handle siya dito para pabitbitan natin. Then nandito yung kanyang dalawang outlet para sa AC. So 1000 watts yan guys at pure sine wave. Tingnan natin para maniwala kayo. Okay, so yan. Tagal na rin tong tester natin. And lobat na naman sa AC. 227 volt AC, 1000 watts, and okay, check natin. Frequency nasa pure sine with linis. Eto guys yung mga gagamitin natin sa ating load test. Isang blower, isang electric kettle, at grinder. Okay, subukan natin siya. Siya nga pala guys, kaya din itong pagganahin ng isang ref, lalong lalo na yung mga inverter type. And ito din guys ay made of metal yung kanyang chassis. Yun, tibay po yan. Wala pong plastic dito. Yan, kamag-anak lang ang medyo may plastic. Okay, so subukan natin na panda rin. Dito long press lang natin yan. Yun. Then short press for the inverter. Yun, lumagitik yung kanyang relay. Ibig sabihin gumana na yung kanyang inverter. Alright. So, subukan natin saksak ito electric kettle. Ayan. So, ilang watts is a 878 watts. Oh, bigat din pala.
Alright. Ano kaya kung subukan natin saksakan pa ng isang blower na 400 watts? Try lang natin kung kaya niya yung surge. Okay, pasensya na at pagulo. Okay, subukan natin. Lupit. Kayang-kaya. Then kumukulo na yung tubig natin, pwede na tayong mag-cafe. Yan, cafe wag coke ha. Okay, then subukan din natin to. Kailangan natin magbawas kasi nga 1000 watts lang siya. Bawas-bawas din sa load. So ito yung kanyang wire. Saksak natin sa likod. Ayan. So subukan natin. Grinder. And ayos. Ayos. Okay. So ayan, 100 watts para makita natin yung surge. Yung surge na sinasabi ko, pag on natin sa grinder, yung pipikit siya konti. Yung magbi-blink lang siya. Pero sudden lang. Ayan. Yung biglang bigat ng kanyang load. So kayang-kaya niya. Tapos mabuboot up din lang niya. Normal lang yan sa mga inverter. Kahit nga sa grid, ganun din eh. Biglang pipikit yung ilaw na ganyan. Pag kumbaga yung rep nyo, biglang aanda. Para siyang ganun. Supported ba siya ng pass-through charging? Yes na yes guys. Eto, subukan natin. Gamit yung kanyang charging grid. Isaksak natin sa grid. Then isaksak natin dito sa likod niya sa PV in. Ayan. Ayun. So automatic na aandar yung kanyang blower. Automatic na mag-wake up. So mabot siya sa 400. Ayan, so magbabari yan. 100% pa kasi yung battery niya eh. Tataas pa yan pag sakaling mababa na yung level ng kanyang SOC. And isa pa, one dilasag, pwede bang magsabay mag-charge ang grid at solar or battery? Mas maganda guys, hindi na. Separate kasi ang mataas yung voltage nito, tapos sasamahan mo ng battery or solar, wag na. Mas maganda separate. Kung sakaling solar, mag-solar na lang. Kung sakaling grid, grid lang. Okay, para safe. Subukan natin. Long press. Yon. Then AC. Ayan, subukan natin. Kasi gusto natin eh, pwede ba yung pang residential? Pwede bang pambahay? Yes na yes. Ayan o. Boom! Subukan pa natin dito. Ang taas kaya nung niya, voltage range, tapos 600 watts na siya. Samantala sa ibang brand, nasa 500 watts lang. Tapos naka So ayan guys, yung gagamitin nating solar panel, isang 580 watts na Sunket. So pwede sa kanyang 600 watts, 500, 400, 300, 200 watts, 100 watts. So pwede lang. Pwede bang mag-series ng dalawang 600? Hindi pwede guys kasi 60 volt lang siya. And ito yung saksak natin. Ayan ah. So yan guys. Oh, lakas oh, 500. Umabot ng 598, 600. Totoo nga. 600 watts yung kanyang maximum. Diba? Lakas. Isang 580 lang yung ginamit ko, pero taas ng efficiency nyo, isang 580 lang. So yung 600, tamang tama na yun. At kahit makulimlim, malakas pa rin yung harvest. Yun o. Sakto. Oy, 600. Pasok pa siya hanggang 600. 600 watts. Para sa akin guys, maganda na rin tong starter package kasi nga meron na siyang inverter, meron na siyang battery. Ang isasaksak mo na lang ay yung solar panel. And ang maganda nito, kahit isang 500 or 600 watts, buhay na. Okay na yung starter. Starter package.
So, tapos na natin siyang i-charge mga bossing. Ang problema lang ay kung ito yung gagamitin nating pang discharge, matagal. Abutin tayo niyan ng 1 linggo bago patapos kasi 5 volt, 5 ampere lang siya. So, ang gagawin natin ay mas mauuna ang tear down video ngayon tapos yung capacity test kasi nga bubuksan na natin, direct na tayo sa battery. Right. So, ito ay pag ganun natin, labas natin konti, then saka natin siya itaas. Boom. Walang kahirap-hirap, madali. Then dun sa kabila, ganun din. I-ganon natin, then saka natin taas. Tapos dito natin siya huhugutin dito. So ayan lang ba? Ayan, so dito tayo magka-capacity test para direct sa kanyang battery. Set na natin yung ating tester. Siguro 20 na lang. Then yung ating voltage, cut off voltage natin, set natin. Ayan. So dahil nga sa 6 volts siya, ang kanyang cut off na gagamitin natin ay 6.0 na lang para hindi natin siya may sasagad. 6.0. Up, yeah, 6.1. 6.0 yung ating cut off voltage. Nag-start na. Ayan, hindi mo pala nag-start eh. Okay, so ngayon 137 watts yung ating nadi-discharge sa kanya. Okay. 20 ampere. And yan. Oops! Hindi kinaya ng ating tester yung ganun kataas na current. So, babaguhin natin. Baguhin natin yung kanya, setting. Okay, subukan natin. Or 18 ampere or 18 na lang. Hindi kinaya eh. Okay, sana kung isang battery lang, pwede 20 ampere. Hindi niya kinaya eh. So, nagbaba tayo hanggang 18 ampere lang. Okay, so hintayin na lang natin ulit. Check up. Baka mamaya bumitaw na naman yung ating tester. And ito, naka 3 hours na tayo and still, nagbabad na siya sa 6.4. Medyo to kasi, yung display dito, yung reading, hindi siya kumbaga accurate. Kasi nga dito sa tester, test natin. Ayan. Sa bagay 6.4 pares pala sila. Pero dito mas mataas dito eh. 6.6 dito. Ano kaya, may naglolos kaya dito? Sa bagay mainit kasi dito eh. 6.6 dito. So malaking yan. 6.6. Good morning mga bossing, and eto update lang mga bossing kasi may mali ako sa pagset ng ating capacity tester. Eto, ang cut off voltage niya kasi na nilagay ko ay 6.0. Mataas pa pala yan. Dito sa battery ang ating reading ay 6.2 pero pagdating dito ay 6.0. So anytime magka-cut off na yan. Mataas pa pala yan. Yung mga pre-made kasi ng mga battery, ang setting ng mga yan ay 10 volt yung kanyang cut off. Pares sila ng battery dito. Ayan. So pag 6 volt ay 5 volt yung magiging cut off niya. So ngayon babaguhin natin yung kanyang setting. Ilalagay natin sa 5.2 na lang para hindi naman masyadong mababa. Okay. Lagay natin sa 5.2. Gusto ko kasing isagad para makita natin yung talagang actual na capacity niya. So ayan. 5.2, save, then continue. Ayun. So dito sa battery, mataas pa pala yung 6.0. 6.2 dito 6.0 na. So ayan, para maisagad natin yung kanyang cut off. So ayan mga bossing, may narinig akong tumunog, ibig sabihin tapos na yung ating capacity test, umaandar pa lang siya pero and sabi niya dito. Check natin. So ang result ng ating capacity test ay nakakuha tayo ng 316 AH. So yan, lupit. Legit na 314 AH siya. Then pag compute natin yan, at 316 times, ilan ba yung nakuha natin? 6.4 equals of 2,000
22. May pasobra pa. Siguro kung nakasagad dyan ng 5.0 yung cut-off natin, mas mataas pa. Ayan. So, okay lang naman yan kasi ang cut-off voltage ng mga battery is yung 12 volt na ganyan ay 10 volt. Hindi ko naman siya pwedeng isagad ng masyado. So, okay na yan. Kahit papano, nakuha na natin yung gusto nating result na 316. Ayos! Nabuksan na rin natin guys. Sagad-sagarin na natin. Kasi first time kong makapag-handle ng ganito kalaking mga battery. Ang bigat niya oh. 314 na dalawa. And naka-series siya. A total of 6.4 volt. Iyon oh. Diba? And equivalent of 2,009.6 watt hours. Grabe, ang lupet, ang kulit. Grabe oh. Ang kapal ng kanyang bus bar. So yan. Kala ko kanina hindi natin mabubuksan ng ganito. First time ko makapag-handle ng ganito kalalaking battery. Yan, taba oh. Dalawang prismatic naka-series. Check natin kasi nga na-discharge na siya. Ayan. So check natin dito. Ilang volts kaya? 5.4. Okay, per cells 2.7, tumas na siya ulit. 2.6. Okay, konting-konti lang yung kanilang difference. Lupit. Hindi na natin kakalasin na isa't isa kasi nga wala akong pang yung nylon tape, wala. So okay na yan, at least nakita na natin na legit na 314 AH yung kanyang battery. Makunat to at napakatagal nung kanyang lifespan, 3,000 cycle. At bago, wala siyang bloated. Plain na plain. Lupit. Ito yung talagang nagpabigat sa kanya. Malalaking battery. Si Blue Yeti Elite 10 kasi ganito rin yung setup niya, 6 volt din. Yun nga lang kasi gaganito lang katataba yung battery niya, kaya mahina, mababa yung kanyang capacity. Pero ito talagang sulit na sulit. And ito naman guys yung kanyang mainboard. Ang kagandahan dito, meron na siyang built-in na MPPT. And yung kanyang inverter naman ay 1000 watts and pure sine wave. Okay, so ito guys yung kanyang MPPT. At maganda kasi mataas yung range niya. From 12 volt hanggang 60 volt DC yung kaya niyang i-handle. So ang ganda nun kasi pwede kang mag-charge gamit ang battery. Pwede rin solar. Pwede rin ang ito yung kanyang charging brick. Yung solar niya pwede yung 600 watts basta hindi lalampas ng 60 volts yung kanyang voltage. Pag lampas doon hindi na pwede. Okay, hanggang 60 volts lang. 12 volt hanggang 60 volts. Okay? Then ito yung kanyang MPPT. Andito yung kanyang solar input or input ng 12 volt. Yung kanyang charging brick dito rin. Capacitor niya yung kanyang transformer ng MPPT. Diba? Then ito naman yung transformer ng kanyang DC-DC converter from battery to higher voltage. Mga MOSFET niya. Yes. And ito naman yung kanyang converter from DC to AC. So dito na magko-convert ng pure sine wave. Ito yung kanyang filter, transformer, filter capacitor, and EMI filter. Diba? Para malinis yung kanyang output. Diba? Okay, meron siyang fuse na ilang ampere. It is a 50 ampere. 1, 2, 3. So 150 ampere. Then tornilyuhan sa kanyang supply. Alright, so ito naman yung kanyang output pala. Yes, output para sa kanyang mga blower. Yes. And ang kagandahan nito mga bossing ay hindi burado yung mga numbers. Hindi kagaya ni TBE na talagang binura nila. Binura nila yung mga parts ng IC, parts ng IGBT, mga MOSFET. So dito hindi.
So lahat meron hanggang sa kabila. Alright, so ngayon ay i-assemble natin siya, then saka natin i-charge at subukan ulit. Okay? So after natin siyang ma-assemble, try natin. Long press, then AC. Ayan o. So yan mga bossing, para sa mga gustong mag-start ng simpleng solar setup, ito pwede na siya kasi nga support na siya ng isang 500 to 600 watts na solar panel. Meron na siyang inverter, meron na siyang pang-charge ng mga device natin, and meron na siyang battery. So solar na lang ang problema mo. So napakadali kasi pwede rin siyang pang-outdoor at pang-indoor. So ayan, para sa mga interested na bumili ng ganitong power station ni Thunderbox Galaxy 1000 Lite, available sa Lazada at Shopee, nasa description. Okay, ayos, sulit. Yeah, mabigat.